Gusto mong maging malaya kasama siya, Roberto, sige. Pero aalis kang walang-wala. Sa mismong gabi ng ika-15 anibersaryo nila, tahimik na pinalitan ni Carmen ang lahat ng ari-arian, nagyelo ang lahat ng bank account, at naglatag ng isang perpektong bitag para sa dalawang traidor. Ngunit nang tumapak sila sa Paris at biglang gumuho ang lahat, maiintindihan, kaya ni Roberto na ang babaeng minamaliit niya ang siyang humawak sa kanyang kapalaran. Nanginig ang mga daliri ni Carmen habang nakatitig sa liwanag ng screen ng laptop. Pakiramdam niya ay biglang naubos ang hangin sa loob ng malawak at marangyang silid na yon. Sa isang iglap, ang 15 taon ng kanyang buhay, ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin ay gumuho na parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga, hindi siya makaiyak. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng sarili niyang puso, kasabay ng katotohanang ang lalaking kasama niya sa iisang kama ay ang mismong taong naghuhukay ng sarili niyang libingan. Kaninang umaga lang, tila napaka-perpekto pa ng lahat. Nakatayo si Carmen sa harap ng malaking salamin sa kanilang master bedroom sa Forbes Park. Maingat niyang inaayos ang asul na kurbata ni Roberto. Sa edad na 45, napanatili ni Carmen ang kanyang eleganteng tindig at angking ganda na humarap sa napakaraming pagsubok upang itayo ang kanyang kumpanya ng real estate. Ngumiti si Roberto. Hinawakan nito ang magkabilang balakang ni Carmen at marahang hinalikan ang kanyang noo. Amoy na amoy ni Carmen ang mamahaling pabango nito, ang pabangong siya mismo ang bumili noong huling biyahe nila sa Milan. Salamat, mahal. Malambing na wika ni Roberto, ang boses nito ay puno ng sapat na pagmamahal para tunawin ang anumang pagod ni Carmen. Ano na nga palang plano mo para sa anibersaryo natin? Sa susunod na buwan, 15 taon na tayo, Carmen. Gusto ko sanang bigyan ka ng isang grandeng selebrasyon. You deserve the world. Napasandal si Carmen sa dibdib ng asawa. Gumaan ang pakiramdam niya. Sa kabila ng stress niya sa trabaho at sa kabila ng katotohanang siya ang halos kumakayod para sa kanilang imperyo, habang si Roberto ay nananatiling isang VP of Operations na walang masyadong ginagawa. Pakiramdam niya ay sulit ang lahat. Mayroon siyang tapat na asawa. Kahit simpleng dinner lang, Roberto, sapat na sa akin. Nakangiting sagot ni Carmen habang pinapagpag ang balikat ng aserong suit nito. Basta kasama kita. O sige na, baka malate pa ako sa board meeting. Susunduin na raw ako ni Stella sa ibaba. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, walang anumang mali siya na dumaan sa isip ni Carmen. Si Stella Ignacio ay ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Siya ang nagpasok kay Stella sa kumpanya, pinag-aral ito ng mga kurso sa pamamahala at itinuring na parang nakababatang kapatid. Matalino si Stella bata at napaka-alerto sa mga pangangailangan ng opisina. Kaya naman, nang irekomenda niyang maging pansamantalang assistant ni Roberto para tulungan ito sa mga paperworks, hindi siya nagdalawang isip. Nang makababa si Roberto at sumakay sa naghihintay na sasakyan kung saan nakangiting kumaway si Stella, mula sa loob pakiramdam ni Carmen ay nasa kanya na ang lahat ng swerte sa mundo. Isang napakalaking kahibangan. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, napagpasyahan ni Carmen na magtrabaho muna sa kanilang home office. Kailangan niyang mag-print ng ilang confidential na dokumento para sa isang charity gala, ngunit nagloko ang kanyang printer. Sa inis na isip niyang buksan ang lumang MacBook ni Roberto na nakatambak lang sa ibabaw ng bookshelf sa study room. Matagal na itong hindi ginagamit ng asawa dahil ibinili niya ito ng bagong modelo noong nakaraang buwan. Pinunasan ni Carmen ang alikabok sa ibabaw ng laptop at binuksan ito. Umilaw ang screen. Automatiko itong kumonekta sa Wi-Fi ng bahay dahil nakasync pa rin ang iCloud at mga accounts ni Roberto sa lumang laptop. Sunod-sunod na pumasok ang mga delayed na notifications. Tunog ng mga emails at mensahe na hindi nabura. Akmang bubuksan na ni Carmen ang word processor
Nang mahagip ng kanyang mata ang isang email na kakapasok lang. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking letra, Confirmed Paris, First Class Flight Itinerary. Napakunot ang noo ni Carmen, Paris. Wala silang planong pumunta sa Paris at lalong hindi gagamit si Roberto ng personal na pondo para sa isang business trip na hindi niya alam. Dahil sa kuryosidad, iniklik niya ang email. Bumulaga sa kanya ang electronic ticket. 2 pasahero. One-way ticket papuntang Charles de Gaulle Airport sa Paris, France. Ang petsa ay sakto sa araw ng kanilang 15 anibersaryo. Nanginig ang mga mata ni Carmen nang basahin niya ang pangalan ng 2 pasahero. Roberto Villanueva, Stella Ignacio, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Stella, ang kanyang asawa at ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, lalipad pa Paris nang walang balak bumalik. Pilit kinumbinsi ni Carmen ang sarili na baka may mali lang siyang nauunawaan. Baka surprise trip ito at ginamit lang ni Roberto si Stella para mag-book tapos nagkamali lang ang ahensya sa paglagay ng pangalan. Oo, ganun nga siguro. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit iba ang sinasabi ng kutob niya. Nagsimulang mag-click si Carmen sa mga nakaraang emails ni Roberto. May isang nakahidden na folder na naglalaman ng mga voice files na nai-forward mula sa isang messaging app. Nanginginig ang kamay, pinindot niya ang isa sa mga audio files. Tumaas ang volume ng laptop at doon pumailan lang ang boses na dumurog sa kanyang kaluluwa. Hi, mahal. Boses ni Stella. Ngunit hindi ito ang magalang at formal na boses na naririnig ni Carmen araw-araw. Boses ito ng isang babaeng malandi kumpiyansa at puno ng kasakiman. Mahal, nakuha ko na ang itinerary natin. Nakapag-shopping na rin ako ng mga winter clothes ko gamit ang supplementary card na binigay mo. Sigurado ka bang hindi mapapansin ng matandang yon ang mga charges? Napasapo si Carmen sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Matanda siya ba ang tinutukoy ni Stella na matanda? Nagpatuloy ang pag-play ng audio. Kausap ko na rin si Mr. Chua kanina. Patuloy ng malambing na boses ni Stella sa recording. Yung mga loan documents na pinirmahan mo gamit ang forged signature ng asawa mo approved na. 50 million pesos, mahal. Papasok ang pera sa dummy account bukas. Hayaan mong si Carmen ang magbayad sa mga sindikato kapag nakaalis na tayo. Sa laki ng utang na yan at sa mga kaso ng tax evasion na itinanim natin sa kumpanya niya, sigurado akong sa kulungan ang bagsak ng asawa mo. God, I can't wait to be in Paris with you. I love you. Natapos ang recording, binalot ng nakakabinging katahimikan ng silid. Hindi lang siya pinagtaksilan. Gusto siyang patayin. Gusto siyang ibaon ng buhay ng sarili niyang asawa at ng babaeng pinakain niya sa kanyang palad. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Carmen. Bumagsak ito sa keyboard ng lumang laptop. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Binuksan niya ang iba pang files sa folder. Mga resibo ng mga mamahaling kondo na inuupahan ni Roberto para kay Stella. Mga litrato nilang dalawa na naghahalikan sa mga out-of-town trips habang ang alam ni Carmen ay nasa site inspection ang asawa. At ang pinakamalala sa lahat, ang mga PDF files ng mga kontrata sa mga underground loan sharks. Ginamit ni Roberto ang mga titulo ng lupa ng kumpanya ni Carmen bilang collateral pineke ang kanyang pirma at kumuha ng napakalaking halaga. Pera na gagamitin ng 2 taksil upang magpakasarap sa Europa habang iniiwan si Carmen para harapin ang galit ng mga sindikato at ng batas. Halos masuka si Carmen sa tindi ng pandidiri. Nararamdaman niya ang asim sa kanyang sikmura. Ang lalaking hinalikan niya kaninang umaga ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang perpektong ngiti. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang lahat ng kagamitan sa silid na yon. Gusto niyang tumakbo pababa, sumakay sa kanyang sasakyan, at sugurin silang dalawa sa opisina upang kaladkarin silang palabas. Ngunit habang umiiyak siya, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang matinding sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig
at nakakakilabot na puot. Hindi siya naging isang matagumpay na negosyante kung magpapadala siya sa emosyon. Kung susugod siya ngayon at magwawala makakatakas si Roberto dala ang pera at maiiwan sa kanya ang utang at kulungan. Huminga ng malalim si Carmen. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Umayos siya ng upo. Hindi niyo ako mabibiktima sa sarili kong laro. Bulong niya sa hangin ng boses ay kasing talim ng patalim. Gusto niyo sa Paris, sisiguraduhin kong yon ang magiging impyerno ninyo. Kukunin na sana niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang personal na abogado nang biglang, beep! Nagulat si Carmen nang marinig ang malakas na busina mula sa labas ng kanilang bahay. Kasunod nito ay ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng malaking automated na gate. Ang tunog ng makina ng Bentley. Bumalik si Roberto. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Tumingin siya sa orasan. 11:11 pa lang ng umaga. Bakit siya umuwi ng maaga? Bumilis ang kabog ng dibdib ni Carmen. Narinig niya ang pag-andar ng sasakyan, papasok sa garahe at ang pagbagsak ng pinto ng kotse. Tarantang tinanggal ni Carmen ang flash drive kung saan niya mabilis na nai-copy ang mga files. Isinara niya ang mga tab sa laptop, ngunit sa sobrang kaba ay naghang ang screen. Come on, come on! Pabulong na tili ni Carmen habang panay ang pindot niya sa trackpad. Narinig niya ang pagbukas ng front door sa ibaba. Ang mabibigat na yabag ng sapatos ni Roberto sa marmol na sahig. Manang nasaan si Carmen? Narinig niyang tanong ng asawa sa kanilang kasambahay mula sa ibaba. Nasa study room po si Roberto. Kanina pa po. Sagot ng matanda. Nanlamig ang buong katawan ni Carmen. Narinig niya ang mga yabag na paakyat sa hagdan, papalapit sa kwarto kung saan siya naroroon. Hindi pa namamatay ang screen ng laptop na nagpapakita pa rin ng e-ticket pa Paris. Tugdog! Tugdog! Pinihit ni Roberto ang doorknob ng study room. Carmen, andito ka ba sa loob? Mahal na iwan ko kasi yung bumukas ang pinto. Sa isang iglap tila huminto ang pag-inog ng mundo. Ang bawat segundo ay parang isang oras habang nakatitig si Roberto sa kanya. Ang isang kilay ay bahagyang nakaarko sa pagtataka. Ang laptop, ang screen, ang katotohanan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Carmen, ngunit kasabay nito, isang kakaibang kalma ang pumalit sa kanyang pao ng takot. Ito ang instinct na hinasa ng maraming taon sa mundo ng negosyo. Ang kakayahang mag-isip ng mabilis sa gitna ng panganib. Bago pa man makakilos si Roberto, palapit malakas niyang isinara ang takip ng laptop. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nakakainis. Malakas na sabi ni Carmen ng boses ay puno ng pinigilang iritasyon na idinisenyo para maging kapani-paniwala. Tumingin siya kay Roberto, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng frustration. Naghang itong lumang MacBook mo. Kanina ko pa sinusubukang i-restart, ayaw gumana. Akala ko makakapag-print na ako. Lumapit si Roberto, ang pag-aalala ay agad na pumalit sa pagtataka sa kanyang mukha. Hinawakan nito ang balikat ni Carmen. Hayaan mo na yan, mahal. Bakit hindi mo gamitin yung sa opisina? Bigla akong napabalik na iwan ko pala ang charger ng bago kong laptop. May presentation ako mamaya. Isang matamis ngunit huwad ng ngiti ang isinukli ni Carmen. Ay oo nga pala. Sige na, kunin mo na. Pasensya ka na sa abala. Habang si Roberto ay abala sa paghahanap ng charger sa isang drawer, mabilis na idinulas ni Carmen ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang malamig na metal nito laban sa kanyang balat, isang paalala ng lason na dahan-dahang kumakalat sa loob mismo ng kanyang tahanan. Nang mahanap ni Roberto ang charger, hinalikan siya nito ulit sa noo. Alis na ako ulit, mahal. Mag-iingat ka. Tumangulang si Carmen. Pinanood niya ang likod ng kanyang asawa habang papalabas ito ng silid. Ang bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa kanyang puso. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba at ang pag-alis ng sasakyan, doon lang siya nakahinga ng maluwag.
Bumagsak siya sa upuan, ng mga tuhod ay nanginginig. Nakaligtas siya sa pagkakataong yon. Ngunit alam niya nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Kinabukasan ang almusal sa mansyon ng mga Villanueva ay parang isang eksena mula sa isang perpektong pelikula. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking salaming bintana, nagbibigay liwanag sa mahabang lamesa na puno ng sariwang prutas, bagong lutong tinapay at mainit na kape. Ngunit para kay Carmen, ang buong paligid ay nababalot ng kadiliman. Nakatayo sa tabi ni Roberto si Stella, may hawak na folder ng mga dokumento, naghihintay ng mga utos. Gaya ng dati, maaga itong dumating para sunduin ang boss nito. Nakasuot ito ng isang maputing bestida na tila nagpapatingkad sa kanyang kabataan. "Good morning, Ma'am Carmen." Masayang bati ni Stella, ang nangiti nito ay kasing tamis ng pulot ngunit kasing lason ng ahas. "Good morning, Stella." Kalmadong tugon ni Carmen habang hinahalo ang kanyang kape. Hindi niya magawang tignan ito ng diretso sa mata. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng babaeng ito ay nagpapaalala sa kanya ng boses na narinig niya sa recording. Ang boses na tumawag sa kanya na matanda. Umupo si Roberto sa kanyang pwesto sa kabisera ng lamesa. "Stella, paki-double check mo na yung schedule ko para sa hapon. At pakisabi kay Manang 2 itlog ang sa akin." "Yes, sir," sagot ni Stella. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa trabaho, kunwari abala si Carmen sa pagbabasa ng dyaryo. Ngunit sa ilalim ng lamesa nakikita ng kanyang mga mata ang lahat. Nakita niya ang sinasadyang pagdikit ng tuhod ni Stella sa hita ni Roberto. Nakita niya ang mabilis na pagpisil ni Roberto sa kamay ng dalaga nang akalaing hindi siya nakatingin. Nakita niya ang palihim na kindatan at ang mga ngiting nagpapahiwatig ng isang sikretong tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Pakiramdam ni Carmen ay nasusuka siya. Ang amoy ng masarap na almusal ay tila naging amoy ng pagkabulok. Ang bawat subo ng pagkain ay parang lason na lumalason sa kanyang kaluluwa. Pinilit niyang ubusin ang kanyang kape. Pagkatapos ay tumayo siya ng may dignidad. "Mauna na ako sa inyo." Sabi niya sa dalawa, ang boses ay propesyonal at walang bahid ng emosyon. "May maaga akong meeting sa labas. Stella, siguraduhin mong hindi malilate si Roberto sa board meeting." "Opo, Ma'am Carmen. Ako po ang bahala," sagot ni Stella na may kasama pang bahagyang pagyuko na tila nagpapakita ng respeto. Pagkasakay ni Carmen sa kanyang sasakyan, doon niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Kinailangan niyang huminto sandali sa gilid ng kalsada para pakalmahin ang sarili. Hindi ito ang oras para maging marupok. Ito ang oras para maging matalino. Imbes na dumiretso sa opisina, nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Makati. Doon naghihintay sa kanya si Attorney Lorenzo, ang kanyang matagal ng abogado at kaibigan ng kanyang pamilya. Isang lalaking nasa edad 50, may matalas na isip at mga matang tila nakikita ang lahat. "Carmen Tan," bati ni Attorney Lorenzo, tumatayo bilang paggalang. "Salamat sa pagdating mo. Ano ang importanteng bagay na ito?" Umupo si Carmen at walang paligoy-ligoy na inilabas ang flash drive mula sa kanyang bulsa. "Attorney, gusto kong pakinggan mo ang mga ito at gusto kong tingnan mo ang mga dokumentong nasa loob." Isinaksak ni Attorney Lorenzo ang drive sa kanyang tablet. Habang pinakikinggan niya ang mga voice recording at binabasa ang mga pekeng kontrata, unti-unting kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang kalmadong mukha ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng matinding galit. "Walang hiya," mahinang bulong ng abogado. "Hindi ko akalain na magagawa ito ni Roberto sa'yo." Ang tanong, attorney, legal ba ang mga ito? May habol ba ako? Diretsong tanong ni Carmen. Tumingin si Attorney Lorenzo sa kanyang mga mata. "Carmen, ang mga ito ay hindi lang basehan para sa annulment. Ito ay matibay na ebidensya para sa mga kasong estafa, falsification of public documents, at syndicated fraud.
Ang mga pangalan ng loan sharks na nakalista dito, mga kilalang sindikato sila. Kung hindi ka kikilos, ikaw ang hahabulin nila. At sa oras na makaalis si Roberto ng bansa, ikaw ang maiiwan para harapin ang lahat. Tumango si Carmen. Kinumpirma lang ng abogado ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Ano ang plano mo? Tanong ni Attorney Lorenzo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Gusto kong magpanggap na walang alam. Matatag na sagot ni Carmen. Gusto kong hayaan silang ituloy ang kanilang plano. Pero sa likod ng kanilang mga mata, gagawin natin ang lahat para protektahan ang mga ari-arian ko. At sisiguraduhin natin na sa araw na akala nila ay nagtagumpay na sila, doon sila babagsak. Humanga si Attorney Lorenzo sa katatagan ni Carmen. Isang mapanganib na laro iyan, Carmen. Mas mapanganib kung wala akong gagawin. Giit niya. Tulungan mo ako, Lorenzo. Gusto kong i-freeze ang lahat ng aming joint accounts sa tamang oras. Gusto kong i-transfer ang lahat ng aking personal na assets sa isang trust fund na hindi niya magagalaw. At gusto kong maghanda tayo ng kaso na isasampa natin sa oras na makalipad na sila. Tumango si Attorney Lorenzo. Masusunod. Simulan na natin ngayon din. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Carmen sa kanyang sasakyan. Doon sa loob ng soundproof na sasakyan sa gitna ng abalang syudad sa wakas ay bumigay siya. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang sakit ng kataksilan ay parang mga bubog na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Umiyak siya para sa 15 taon na nasayang para sa tiwalang sinira at para sa pamilyang pinangarap niyang buo habang buhay. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay namumula at maaga, ngunit sa likod ng mga luhang iyon, may isang bagong apoy na nagliliyab. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit sinong taksil. Ang babaeng umiiyak ay wala na. Ang natitira ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Nang gabing iyon, habang nasa isang business dinner si Roberto, kasama si Stella, pumasok si Carmen sa opisina ng asawa sa kanilang bahay. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang maliit na bagay na binili niya mula sa isang online spy shop, isang microcamera na kasinliit lang ng isang butil ng bigas. Maingat niya itong idinikit sa ilalim ng isang palamuting agila na nakapatong sa bookshelf na katutok ng diretso sa personal na safe ni Roberto na nakatago sa likod ng isang painting. Bumalik siya sa kanilang silid, binuksan ang app sa kanyang telepono na konektado sa kamera at naghintay. Ilang oras ang lumipas, narinig niya ang pagdating ni Roberto. Narinig niya ang mga yabag nito papunta sa opisina. At sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ang imahe na nagpatigas sa kanyang puso. Nandoon si Roberto, nakatayo sa harap ng nakabukas na painting, pilit na iniikot ang combination dial ng kanyang safe. Paulit-ulit. Mukhang hindi niya makuha ang tamang kombinasyon. Sa bawat maling pagpihit, nakikita ni Carmen ang pagkadismaya at pagkainis sa mukha nito. Malinaw na sinusubukan nitong buksan ang safe na naglalaman ng kanyang mga alahas at emergency funds. Napatitig si Carmen sa screen, ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang lason ay nasa loob na ng kanyang bahay. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano gamitin ang lason na yon laban sa kanila. Nakangiting pinagmasdan ni Roberto ang kanyang sarili sa malaking salamin ng master bedroom. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang mamahaling tuxedo, isang pirasong gawa pa ng isang sikat na designer sa Italia. Hinaplos niya ang manggas nito, ninanamnam ang gaspang ng mamahaling tela bago sulyapan ng kumikinang na Rolex sa kanyang pulso. Perpekto. Mukha siyang isang tunay na hari, isang haring handa nang iwan ang kanyang palasyo para magtayo ng sarili niyang imperyo sa ibang bansa. Nang gabing iyon, nagliliwanag ang buong mansyon ng mga Villanueva sa Forbes Park. Ipinagdiriwang nila ang kanilang 15 anibersaryo. Sa labas, nakaparada ang mga nagagaraang sasakyan ng mga kilalang personalidad sa lipunan
mga politiko, business tycoons, at mga socialite. Puno ng magagarang bulaklak ang Grand Hall at isang string quartet ang tumutugtog ng malambing na musika sa isang sulok. Ngunit para kay Roberto, ang lahat ng karangyaan ito ay isang malaking komedya. Isang huling palabas bago bumagsak ang tabing. Habang naglalakad siya pababa ng engrandeng hagdanan, lihim siyang napangisi. Nakakaawa ka, Carmen, isip-isip niya. Ginagastusan mo ang perpektong anibersaryo na ito, walang kamalay-malay na sa susunod na linggo, sa malamig na selda ka na matutulog. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya si Carmen. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang gown na humuhulma sa kanyang figura. Kumikinang ang mga diamante sa leeg nito, mga diamanteng balak, nakawin ni Roberto bago sila sumakay ng eroplano ni Stella. Napakaganda ng kanyang asawa, ngunit sa paningin ni Roberto si Carmen ay isa na lamang lumang gamit na kailangan ng itapon. Matanda na ito, masyadong subsob sa trabaho at higit sa lahat napakadaling utuin. Kumuha ng isang baso ng champagne si Roberto mula sa dumadaang waiter at kumuha ng atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagpukpok ng pilak na tinidor sa kanyang baso. Ting! 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 Tumahimik ang buong bulwagan. Lumingon ang lahat sa kanya, kabilang na si Carmen na may tipid na ngiti sa mga labi. Sa isang malayo at madilim na sulok ng handaan, nahagip ng mga mata ni Roberto si Stella, nakasuot ng simpleng itim na dress. Bilang miyembro ng organizing staff, ngunit may mapanuksong kislap sa mga mata. Tinaas ni Roberto ang kanyang baso, ang kanyang muka ay maamong-maamo, puno ng pekeng emosyon. Good evening, everyone. Panimula niya, ang boses ay buo at malambing. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi upang ipagdiwang ang 15 taon ng aming pagsasama ng aking mahal na asawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carmen. Mahal, 15 taon. Para bang kailan lang nang mangako tayo sa harap ng altar. Ikaw ang aking lakas, ang aking gabay, at ang dahilan ng lahat ng aking tagumpay. Wala ako rito ngayon kung wala ka. You are my queen, at ipinapangako ko hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Cheers to us, my love. Cheers! Masiglang sigaw ng mga bisita. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Carmen at itinaas din ang kanyang baso. Uminom ito, ngunit may napansin si Roberto, hindi umabot sa mga mata ni Carmen ang kanyang nangiti. Medyo maputla ito, baka pagod lang sa pag-oorganisa ng party, baliwalang naisip ni Roberto habang nilalagok ang matamis na alak. Sa loob-loob niya, halos mabilaukan siya sa pagpipigil ng tawa. Ang sarap sa pakiramdam ng naglalaro sa isipan ng mga taong akala nila ay sila ang may kontrol. Matapos ang ilan pang pakikipag-usap sa mga bisita, nakaramdam ng inip si Roberto. Sumenya siya gamit ang mata kay Stella bago naglakad papunta sa pasilyo patungo sa mga guest restrooms na walang masyadong tao. Ilang sandali pa naramdaman niya ang malambot na mga kamay na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang pamilyar at nakakaakit na amoy ng pabango ni Stella ay pumuno sa kanyang ilong. Hinarap niya ang dalaga at agad itong kinabig papasok sa isang bakanteng powder room. Inilak niya ang pinto. Walang sinayang na oras, madiin niyang hinalikan si Stella, isang halik na puno ng pagnanasa at pagkasabik. Gumanti ang dalaga, ipinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Nakakainis ka! Malambing na bulong ni Stella nang maghiwalay ang kanilang mga labi, naghahabol ng hininga. Ang galing mong umarte doon sa labas. Muntik na akong maniwala na mahal mo pa ang matandang yon. Tumawa ng mahina. Si Roberto piningot ang ilong ng dalaga. Kailangan kong galingan, mahal, para walang maghinala. 3 araw na lang. 3 araw na lang at maiiwan na natin ang lahat ng ito. Hinaplos ni Stella ang dibdib ni Roberto. Yung pera natin, yung mga diamante sa safe niya. Huwag kang mag-alala. Kumpiyansang sagot ni Roberto, ang mga mata
ay nanlilisik sa kasakiman. Nakuha ko na ang tamang combination kagabi habang natutulog siya. Sa mismong gabi, bago ang flight natin, lilimasin ko ang laman ng vault na yon. 50 milyong piso in cold cash. At ang mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon, gagamitin natin yon para simulan ang buhay natin sa Paris habang naghihintay na pumasok ang pera mula sa dummy accounts. I can't wait, Roberto. Kinagat ni Stella ang kanyang ibabang labi. Gusto ko nang maglakad sa Champs-Élysées. Gusto kong bilhin mo sa akin lahat ng gusto ko. Lahat para sa reyna ko, bulong ni Roberto bago muling hinalikan ng dalaga. Matapos ang ilang minuto, naunang lumabas si Stella upang hindi sila makitang magkasama. Inayos ni Roberto ang kanyang kwelyo at humarap sa salamin. Pinunasan niya ang bahagyang smudge na lipstick sa kanyang panga. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili na bumalik sa pagiging perpektong asawa. Ngunit paglabas niya ng powder room at pagliko sa pasilyo na patungo sa hardin, may nahagip ang kanyang paningin mula sa itaas. Sa balkonahe ng ikalawang palapag na nakadungaw sa garden area, nakatayo si Carmen. Kalahati ng katawan nito ay nakatago sa dilim habang ang kalahati ay naiilawan ng buwan. Nakatingin ito ng diretso pababa, sa direksyon mismo ng pasilyo kung saan siya lumabas. Naramdaman ni Roberto ang biglaang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Napalunok siya. Sa distansyang yon, hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit nakita niya ang kamay ni Carmen. Mahigpit nitong nakakapit sa hawakan ng wine glass. Napakahigpit na tila anumang oras ay mababasag ang manipis na kristal at dudugo ang mga palad nito. Kumaway si Roberto, nagpilit ng ngiti. Mahal, andyan ka lang pala. Hindi sumagot si Carmen. Dahan-dahan lang nitong itinaas ang baso na tila nakikipag-toast mula sa malayo bago tuluyang tumalikod at naglakad papasok sa loob ng madilim na bahagi ng ikalawang palapag. Napabuntong hininga si Roberto, inaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Masyado lang siyang nag-iisip, pang-aalo niya sa sarili. Lasing lang siguro, o baka na-stress na naman sa kumpanya. Wala itong alam. Imposibleng may alam ito. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, unti-unting nag-uwian ang mga bisita. Naiwan ang mga staff para maglinis. Umakyat si Roberto sa master bedroom. Pakiramdam niya ay bugbog ang kanyang katawan sa pagod ng pagpapanggap. Maluwag na ang kanyang kurbata at nais na lamang niyang humiga. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Carmen na nakasuot na ng silk na nightgown. Nakaupo ito sa gilid ng kama, ang ekspresyon ay maamo at mapag-aruga na tulad ng dati. Nawala na ang malamig na bulto nito sa balkonahe kanina. Sa ibabaw ng nightstand sa side ni Roberto, may isang baso ng maligamgam na gatas. Napagod ka ba, mahal? Malambing na tanong ni Carmen. Lumapit ito at tinulungang tanggalin ang coat ni Roberto. Napakaganda ng speech mo kanina. Maraming salamat. Ngumiti si Roberto, ibinagsak ang sarili sa malambot na kama. Para sa'yo, gagawin ko lahat. Gusto ko lang maging masaya ka. Alam ko. Tahimik na sagot ni Carmen. Kinuha nito ang baso ng gatas at inabot sa kanya. Inumin mo na ito para makatulog ka ng mahimbing. Kailangan mo ng lakas. Marami pa tayong gagawin bukas. Hindi na nag-isip pa si Roberto. Uhaw at pagod, kinuha niya ang baso at ininom ang gatas ng isang lagukan. Medyo may kakaibang lasa yon, tila mapait na ewan, ngunit inisip niyang dahil lang iyon sa dami ng alak na nainom niya kanina. Inilapag niya ang basong walang laman pabalik sa mesa. Salamat, mahal. Humikab si Roberto, nahihiga at ipinikit ang mga mata. Matulog na tayo. Naghintay siya na tumabi si Carmen sa kanya. Ngunit lumipas ang ilang minuto na natiling nakatayo ang kanyang asawa sa paanan ng kama. Unti-unti naramdaman ni Roberto ang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Hindi ito simpleng antok. Parang may pumipigil sa kanyang mga kalamnan. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata, ngunit tila may mga pabigat ang kanyang mga talukap.
Luminga siya. Umiikot ang kwarto. Carmen! Sinubukan niyang magsalita, ngunit naging mahinang ungol lamang ito. Ang dila niya ay parang namamanhid. Sa gitna ng lumalabo niyang paningin, nakita niya si Carmen na nakatayo, nakatingin sa kanya. Wala na ang maamong ng ngiti. Ang mga mata nito ay nanlalamig, walang kahit anong emosyon, na parang nakatingin sa isang patay na hayop. At mula sa labas ng kwarto, narinig ni Roberto ang isang tunog. Tunog ng malalaking gulong na kumikiskis sa kahoy na sahig. Pumasok sa kanyang paningin ang isang napakalaki at itim na leather suitcase. Hinila ito ni Carmen papasok sa kwarto. Huminto ng saktong-sakto sa tapat ng malaking painting kung saan nakatago ang vault na pinlano niyang nakawin. Gusto niyang bumangon. Gusto niyang magtanong kung ano ang ginagawa nito. Ngunit tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at ang buong paligid ay nagdilim. Iniwan siyang walang kalaban-laban sa gitna ng gabi. Napakabigat at napakalalim ng paghinga ni Roberto. Epekto ito ng pampatulog na inihalo ni Carmen sa gatas nito kanina. Nakahiga ang lalaki sa malapad nilang kama, nakanganga ng bahagya, walang anumang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumira sa kanyang buhay. Tumayo si Carmen sa paanan ng kama, pinagmamasdan ang asawa. Sa loob ng 15 taon, ang mukhang iyan ang nagbigay sa kanya ng lakas tuwing umaga. Ngayon, nagdudulot na lamang ito ng matinding pandidiri sa kanyang sikmura. Ngunit wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Naubos na ang kanyang pag-iyak. Ang natitira na lamang na ngayon ay isang malamig at matalim na determinasyon. Tahimik na lumapit si Carmen sa dingding kung saan nakasabit ang isang malaking abstract painting. Maingat niya itong inusog pakanan at bumungad ang malamig na bakal ng kanyang personal na vault. Pinihit niya ang dial. Kanan, kaliwa, kanan. Isang mahinang lagitik ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bumukas ang mabigat na pinto ng safe. Sa loob nito, nakasalansan ang mga bungkos ng 1,000 piso. 50 milyong piso sa kabuuan ang emergency cash fund ng kanyang kumpanya na matagal nang pinaglawayan ni Roberto. Sa kabilang estante ng vault ay ang mga pelus na kahon na naglalaman ng mga diamante at gintong alahas na naipundar niya mula pa noong nagsisimula pa lang siyang yumaman. Inilabas ni Carmen ang malaking itim na leather suitcase na inihanda ni Roberto sa loob ng walk-in closet, ang mismong maletang gagamitin sana nito sa pagtakas papuntang Paris. Isa-isang inilipat ni Carmen ang mga tunay na pera at mga alahas sa isang hiwalay na duffel bag na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Mabilis at kalkulado ang bawat galaw ng kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan. Binabawi lamang niya kung ano ang sa kanya. Nang maubos ang laman ng safe, kinuha niya ang mga bungkos na lihim niyang inihanda buong hapon. Mga lumang dyaryo at makakapal na magasin. Ginugol niya ang mga nakaraang oras sa paggupit ng mga papel na ito upang maging kasing laki at kasing kapal ng mga totoong pera. Upang makuha ang tamang bigat na hindi magbibigay ng hinala kay Roberto, bukas nilagyan niya ang gitna ng bawat bungkos ng maliliit at selyadong plastik ng pino at mabigat na buhangin. Isa-isa niyang inilagay ang mga pekeng pera sa loob ng malaking itim na maleta. Upang matiyak na walang magiging palpak sa kanyang plano, gumamit siya ng isang matalinong ilusyon. Kumuha siya ng ilang piraso ng tunay na 1,000 piso mula sa kanyang pitaka. Ipinatong niya ang isang tunay na pera sa ibabaw ng bawat bungkos ng ginupit na dyaryo bago ito tinalian ng makapal na rubber band. Sa unang tingin o kung bubuksan man ng bahagya ang maleta, mukha itong siksik at umaapaw sa milyon-milyong salapi. Isinalansan niya ang mga pekeng bungkos hanggang sa mapuno ang maleta. Napakabigat nito, sakto sa bigat ng 50 milyong pisong inaasahang buhatin ni Roberto.
Ngunit bago niya tuluyang isara ang zipper ng maleta, may isang huling bagay siyang inilagay. Sa pinakailalim sa ilalim ng mga patong-patong na basura at papel, inilapag niya ang isang puting sobre. Sa loob nito ay isang maikling liham na isinulat niya gamit ang kanyang mamahaling fountain pen. Walang mahabang paliwanag, walang pagmamakaawa. Isang simpleng mensahe lamang na nakatakdang sumalubong sa mga taksil sa oras na buksan nila ang kanilang premyo. Basura para sa basura. Isinara ni Carmen ang maleta. Binalik niya ang painting sa tamang pwesto. Tiningnan niya ulit si Roberto na nananatiling tulog na tulog, nakaharap sa kabilang direksyon. Nilagyan ni Carmen ng ilang unan ang ilalim ng kumot sa kanyang pwesto upang magmukhang may natutulog doon kung sakaling magising ang lalaki sa madaling araw. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kanyang study room. 3:00 na ng madaling araw. Binuksan ni Carmen ang kanyang laptop at nag-log in sa isang secure video conference link. Ilang segundo lang lumabas sa screen ang mukha ni attorney. Lorenzo, kahit madaling araw na ay gising na gising ang abogado, nakasuot ng salamin at nasa loob din ng sarili nitong opisina na papaligiran ng mga dokumento. Nakahanda na ang lahat sa bahaging ito, Carmen. Bungad ni Attorney Lorenzo ang boses ay formal, ngunit may halong pag-aalala. Na-i-transfer na natin ang lahat ng liquid assets mo at ang mga titulo ng kumpanya patungo sa offshore trust fund na ikaw lang ang may access. Walang ni isang kusing na makukuha si Roberto mula sa mga bangko ninyo dito sa Pilipinas. Huminga ng malalim si Carmen. Kumusta ang mga joint accounts at ang mga credit cards niya? Naka-standby ang orders, sagot ng abogado. Sa sandaling lumapag ang eroplano nila sa Paris, papasok ang direktiba sa mga bangko. Maipo-freeze ang lahat ng accounts niya. Ang platinum credit card niya ay magiging isang walang kwentang piraso ng plastic. Tumango si Carmen. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon ng kwarto, ngunit nag-iinit ang kanyang dugo sa pananabik. Paano ang kaso? Sa mga sindikato at sa peking loan documents, attorney. Tumingin si Attorney Lorenzo sa kanyang mga papeles. Na-i-file ko na ang initial police report. Nakausap ko na rin ang contacts natin sa NBI tungkol sa fraud at estafa. Dahil pineke niya ang pirma mo para mangutang ng 50 milyon sa underground market, lalabas na siya ang nag-iisang responsable. At dahil plano niyang tumakas ng bansa, malakas ang basehan para sa flight risk. May padadalang warrant of arrest ang korte at makikipag-ugnayan ang autoridad sa Interpol. Gusto kong mapabilis iyon, Lorenzo. Ayokong makapag-relax siya sa Paris ng matagal. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Carmen. Sigurado ka na ba rito? Wala nang atrasan ito. Tumingin si Carmen sa dilim ng labas ng kanyang bintana. Nakikita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng nasugatan, ngunit hindi nabali. Wala nang atrasan, attorney. Ipinagpalit niya ang asawa niya para sa isang ilusyon. Oras na para magising siya sa katotohanan. Tinapos nila ang tawag. Sumandal si Carmen sa kanyang swivel chair at pumikit sandali. Ang bigat ng gabi ay tila nakadagan sa kanyang mga balikat. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 1 buwan, nakaramdam siya ng tunay na kalayaan. Ilang oras ang lumipas. Unti-unting nag-iba ang kulay ng langit. Mula sa madilim na asul, unti-unting sumilip ang kulay ng kahel at lila sa abot tanaw. Pasikat na ang araw. Nakaupo pa rin si Carmen sa study room, may hawak na isang mainit na tasa ng itim na kape. Sa kanyang harapan ay ang monitor na nakakonekta sa CCTV cameras ng buong bahay. Eksaktong 5:30 ng umaga nang makita niya ang paggalaw sa screen ng master bedroom. Bumangon si Roberto. Hawak nito ang kanyang ulo, halatang nahihilo pa dahil sa matapang na sleeping pills. Lumingon ito sa orasan sa gilid ng kama at tila nataranta. Mabilis itong tumayo at nagsuot ng kanyang sapatos at isang makapal na jacket.
Pinanood ni Carmen kung paano lumingon ang asawa sa bunton ng mga unan na nasa ilalim ng kumot. Hindi man lang ito lumapit upang silipin siya. Hindi man lang ito humalik o nag-iwan ng sulat. Tinalikuran lang nito ang kama na tila ba isa itong lugar na matagal na nitong gustong takasan. Nakita ni Carmen sa kamera ang paglapit ni Roberto sa walk-in closet. Binuhat nito ang malaking itim na maleta na inihanda niya kagabi. Napangiwi si Roberto sa bigat nito, ngunit agad ding napangiti. Isang ngiti ng matinding kasakiman, inaakalang buhat-buhat niya ang lahat ng yaman ng pamilya Villanueva. Lumabas si Roberto ng kwarto. Lumipat ang paningin ni Carmen sa kamera sa pasilyo pagkatapos ay sa hagdan at panghuli sa garahe. Isinakay ni Roberto ang mabigat na maleta sa likod ng kanyang sasakyan. Lumingon ito. Sa huling pagkakataon, sa direksyon ng mansyon huminga ng malalim at sumakay sa kotse. Umatras ang sasakyan at tuluyang lumabas ng malaking gate ng Forbes Park. Sa loob ng tahimik na study room, humigop si Carmen ng kanyang mainit na kape. Ang pait nito ay sumakto sa lasa ng tagumpay sa kanyang dila. Tinitigan niya ang bakanting screen kung saan huling nakita ang sasakyan ng kanyang asawa. Unti-unting gumuhit ang isang nakakakilabot at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Maligayang biyahe patungong impyerno, Roberto. Ang malutong na tunog ng pag-uumpugan ng dalawang kristal na kopa ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang first-class cabin ng eroplano. To Paris, mahal, nakangising wika ni Roberto sabay lagok sa mamahaling champagne. To our new life and to our millions, malambing na tugon ni Stella. Sumandalang dalaga, sa balikat ni Roberto suot ang isang mamahaling silk scarf at designer shades na binili niya gamit ang pera ng asawa ng lalaking katabi niya. Nasa itaas sila ng mga ulap libo-libong talampakan, ang layo mula sa Maynila. At para kay Roberto ito na ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Tumingin siya sa labas ng bintana ng eroplano. Wala na siyang pakialam sa naiwan niya. Wala siyang pakialam kung anong klaseng gulo ang sasalubong kay Carmen bukas ng umaga kapag hinanap na ito ng mga sindikatong pinagkautangan niya. Ang mahalaga, hawak niya ang panalo. Bago sila umalis kaninang madaling araw, pinilit niyang buhatin ang itim na maleta, papasok sa sasakyan. Ramdam na ramdam ng kanyang mga kalamnan ang bigat nito. Sa isip niya ang bigat na yon ay katumbas ng 50 milyong pisong cash at mga diamanteng magbibigay sa kanila ni Stella ng buhay na parang mga dugong bughaw sa Europa. Ligtas na nakalagak ang maleta sa VIP cargo hold ng eroplano, naghihintay na lamang na kunin nila paglapag. Kinuha ni Stella ang kanyang telepono at itinaas ito. Mahal, selfie tayo. Pampaswerte lang. Inayos ni Roberto ang kanyang buhok, ngumiti ng pagkalaki-laki, at hinalikan si Stella sa pisngi habang kumukuha ng litrato ang dalaga. Pareho silang tumawa, mga tawang puno ng kasakiman at maling akala ng tagumpay. Ipinikit ni Roberto ang kanyang mga mata at dinama ang lambot ng first class na upuan, hinahayaan ang sarili na hilahin ng masarap na antok. Ngunit habang nagpapakasarap si Roberto, sa itaas ng mga ulap sa ibaba, sa gitna ng abalang syudad ng Makati, isang tahimik na bagyo ang tuluyan ng kumawala. Nakatayo si Carmen sa harap ng malawak na salaming bintana ng kanyang executive office. Suot niya ang isang matikas na itim na pantsuit, ang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang tindig ay nagpapamalas ng kapangyarihan at awtoridad. Sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk, kumikinang ang isang gintong nameplate, Carmelita Villanueva, Chief Executive Officer. Nasa kabilang linya ng telepono, naka-loudspeaker si Attorney Lorenzo. Nakaalis na ang flight nila kaninang umaga, Carmen. Wala nang pabalik ulat ng abogado. Ang boses ay formal at kalmado. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Carmen. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga gusali sa ibaba. Ipasok mo na ang order, attorney. Utos ni Carmen ang boses.
ay hindi ka kikitaan ng kahit anong panginginig o panghihinayang. Gusto kong i-freeze ang lahat ng credit cards niya, lahat ng bank accounts na nakapangalan sa kanya, at lahat ng joint accounts na meron kami. Walang matitira, kahit isang sentimo, at i-send mo na ang arrest warrant sa Interpol. Kumpirmado, Carmen. Ibinababa na ang direktiba sa mga bangko ngayon din. Sa oras na lumapag siya, isa na siyang pugante na walang ni isang kusing. Pinatay ni Carmen ang tawag. Tumingin siya sa kanyang nameplate, hinaplos ang gilid nito, at bumuntong hininga. Natapos na ang pagpapanggap. Nagsimula na ang paniningil. 12 oras ang lumipas. Bumukas ang mga pinto ng Charles de Gaulle Airport sa Paris at agad na sumalubong kina Roberto at Stella ang nakakapasong lamig ng taglamig. -2 degrees Celsius ang temperatura. Umuulan ng pinong niebe at kulay abo ang kalangitan. Napayakap si Stella sa kanyang sarili, nanginginig kahit na may suot na makapal na coat. Ang lamig naman, mahal. Akala ko ba romantic ang Paris? Tumawa si Roberto, hinila ang kwelyo ng kanyang trench coat. Masasanay ka rin, Reyna ko. Halika na, kunin na natin ang kayamanan natin. Sa baggage claim area matyagang naghintay si Roberto. Nang makita niya ang pamilyar na malaking itim na leather suitcase na lumabas sa karusel, agad siyang lumapit upang kunin ito. Halos mapangiwi siya nang buhatin niya ito pababa. Napakabigat. Ngunit imbes na mainis, lalo lamang lumawak ang kanyang ngiti. Ang kanyang ngiti. 50 milyon bulong ng kanyang isip. At ang mga diamante ni Carmen. Pumara sila ng isang mamahaling itim na taxi sa labas ng airport. Ibinigay ni Roberto ang address ng kanilang destinasyon nang may labis na pagmamalaki. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe sa gitna ng traffic ng Paris, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakagarang gusali. Ang Ritz, Paris. Isa sa mga pinakamahal at pinakasikat na hotel sa buong mundo. Bumaba si Stella na nalaki ang mga mata sa pagkamangha sa nagniningning na mga chandelier na makikita mula sa labas at sa mga doorman na nakasuot ng unipormeng may gintong butones. Inalalayan siya ni Roberto na parang isang tunay na donya, habang isang bellboy naman ang mabilis na kumuha sa kanilang mabigat na maleta upang ipasok ito sa loob. Pagpasok nila sa lobby, tila sila lumalakad sa palasyo. Ang sahig ay gawa sa pinakapinong marmol, ang paligid ay amoy mamahaling rosas at vanilla. Kumapit si Stella sa braso ni Roberto, nagtataas ng noo sa mga dumadaang mayayamang panauhin. Lumapit si Roberto sa front desk. Sinalubong siya ng isang matangkad na receptionist na may formal na ngiti. "Bonjour, monsieur. Welcome to the Ritz Paris. How may I help you?" Bati ng lalaki sa isang magalang na Pranses na may halong Ingles. Inayos ni Roberto ang kanyang coat at nagpakawala ng isang kumpiyansang ngiti. "Roberto Villanueva, I have a reservation for a regular suite, pero gusto kong i-upgrade iyon sa presidential suite. We are staying for a month." Bahagyang nanlaki ang mata ng receptionist, ngunit napanatili ang profesional na kilos. "A month in the presidential suite, monsieur. Let me check our availability." Pumindot ang lalaki sa kanyang computer. Habang naghihintay, lumingon si Roberto kay Stella at kinindatan ito. Namumula ang pisngi ng dalaga sa labis na kilig at pangarap na unti-unting nagkakatotoo. "Yes, Monsieur Villanueva, we have the presidential suite available for you. The total hold for a month's stay, including security deposit, will be quite substantial. May I have your passport and your credit card for the pre-authorization?" Nakanggising inilabas ni Roberto ang kanyang pitaka. Gamit ang 2 daliri, mayabang niyang iniabot ang kanyang platinum credit card. Ang card na may pinakamataas na limit na kapangalan sa kanya, ngunit nakakonekta sa pondo ng kumpanya ni Carmen. "Charge it all." Mayabang na utos ni Roberto. Kinuha ng receptionist ang card. Ipinasok nito sa terminal. Beep! Tumunog ang makina.
Kumunot ang noo ng receptionist. Tumingin ito sa screen pagkatapos ay sa card. My apologies, monsieur. There seems to be a connection error. Let me try again. Wika ng lalaki. Pinunasan ng receptionist ang chip ng card at muling ipinasok sa makina. Naghintay sila ng ilang segundo. Beep, beep. Ang tunog ay mas mahaba, mas matinis. Sa pagkakataong ito, naging seryoso ang mukha ng receptionist. Nag-type ito sa computer, tila nag-aasikaso ng isang malaking problema. Unti-unting nawala ang nangiti sa labi ni Roberto. Nagsimula siyang makaramdam ng inis. Anong problema? Mabilis lang ang internet nyo dito. Di ba platinum card yan? Unlimited ang credit limit niyan. Huminga ng malalim ang receptionist. Inalis nito ang card mula sa terminal at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng marmol na desk pabalik kay Roberto. Ang magalang na ngiti nito ay napalitan ng isang malamig at profesional na tingin. Monsieur Villanueva, sabi ng lalaki, ang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na front desk. Your card has been declined by your bank. Declined. Napalakas ang boses ni Roberto na akit ang atensyon ng ilang bisitang dumadaan. Imposible. Baka sira ang makina nyo. Subukan mo ulit. I have run it through our main system, monsieur. Sagot ng receptionist, pilit pinapanatili ang mababang boses. There is an international red flag attached to your name. According to the terminal response, your account has been completely frozen. All your linked accounts are suspended by the authorities in your home country. Nanlamig ang buong katawan ni Roberto. Parang biglang hinigop ang lahat ng dugo sa kanyang muka. Ano, frozen pa paanong? Bumitaw si Stella sa pagkakakapit sa braso niya, ang muka ay biglang napuno ng pag-aalala at pagkalito. Roberto, anong nangyayari? Bakit frozen ang account mo? Nanginig ang mga kamay ni Roberto habang nakatitig sa walang kwentang kapirasong plastik sa ibabaw ng desk. Sa sandaling iyon, ang nakakapasong lamig ng Paris ay tuluyan ng pumasok sa kanyang mga buto. Namamaga ang mga paa ni Stella sa loob ng kanyang mamahaling designer heels. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ng mga eskinita sa Paris ay parang isang parusa. Hindi ito ang Paris na ipinangako sa kanya ni Roberto. Walang nagniningning na mga ilaw, walang mainit na pagtanggap, at lalong walang marangyang suite sa Ritz. Sa halip narito, sila pinalalaya sa lobby ng pinakasikat na hotel sa mundo habang pinagtitinginan ng mga taong ang tingin sa kanila ay mga hamak na manloloko. Bilisan mo naman, Roberto, kanina pa tayo naglalakad. Asik ni Stella, hindi na napigilan ng inis sa kanyang boses. Ang kanyang makapal na coat ay basang-basa na ng pinong ulan at niyebe, at ang kanyang perpektong make-up ay dahan-dahan nang natutunaw. Sandali lang, Stella, mabigat ito. Hindi mo ba nakikita? Pabalik na sigaw ni Roberto. Hinihingal ito habang hinihila ang malaking itim na leather suitcase. Namumula ang mukha ni Roberto sa pagod at sa matinding hiya na kanina pa sumasakal sa kanya. Kailangan nating makahanap ng matutuluyan bago tayo tuluyang mag-freeze dito sa labas. Matapos ang halos 2 oras na paghahanap, nakakita sila ng isang maliit at madilim na hostel sa isang liblib na bahagi ng syudad. Ang paligid ay amoy lumang kahoy at sigarilyo. Ang silid na nakuha nila ay napakaliit, isang kamalang na may manipis na kumot, isang kumukutitap na bumbilya, at isang maliit na bintanang hindi sumasara ng maayos. Ibinagsak ni Roberto ang maleta sa gitna ng silid. Humihingal siyang naupo sa gilid ng kama, hinahabol ang kanyang hininga. Dito tayo matutulog dito? Galit na tanong ni Stella habang nakatingin sa maduming dingding ng silid. Roberto, iniwan ko ang lahat sa Pilipinas para rito, para sa isang butas na amoy daga. Tumahimik ka muna. Stella, hindi mo ba narinig ang receptionist kanina? Na-freeze ang account ko, may nag-report sa bangko. Giit ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit niyang itinatago. Siguradong nalaman na ni Carmen ang tungkol sa mga loan. Pero huwag kang mag-alala. Magagalit siya, magwawala siya,
Pero hanggang doon lang yon. Wala na siyang magagawa dahil narito na tayo. Tumingin si Roberto sa maleta at unti-unting bumalik ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Narito ang kaligtasan natin, 50 milyong pisos, Stella, at ang mga alahas na diamante. Kahit ma-freeze pa ang lahat ng account sa mundo, sapat na ito para mabuhay tayo ng marangya dito sa Europa habang buhay. Napatingin din si Stella sa maleta. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pananabik. Tama si Roberto. Hanggat hawak nila ang cash, sila pa rin ang panalo. Ano ba naman ang isang gabi sa maduming hostel kung bukas ay maaari na silang bumili ng sarili nilang apartment sa gitna ng Paris gamit ang perang iyon. Buksan mo na, Roberto. Bulong ni Stella lumalapit sa maleta. Gusto ko nang makita ang premyo natin. Kinuha ni Roberto ang susi mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa excitement. Ipinasok niya ang susi sa lock ng maleta. Click! Dahan-dahan niyang hinila ang zipper. Ang tunog ng zipper na bumubukas ay parang musika sa pandinig ng dalawang taksil. Inaasahan nilang makita ang mga siksik na bungkos ng asul na 1,000 piso ang kumikinang na ginto at ang mga diamanteng magbibigay sa kanila ng bagong buhay. Binuksan ni Roberto ang takip ng maleta ng malapad. Katahimikan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa maliit na silid. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Napanganga si Roberto. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa takip ng maleta, tila naging estatwa. Sa loob ng maleta, walang perang asul. Walang gintong kumikinang, walang mga kahon ng alahas. Sa halip ang bumulaga sa kanila ay mga tumpok ng mga lumang dyaryo, mga dyaryong Filipino na may mga petsang ilang buwan na ang nakakalipas. May mga makakapal na magasin na ginupit-gupit upang magmukhang mga bungkos ng pera. May mga plastik na puno ng buhangin na nakatali sa gitna ng mga papel upang ibigay ang bigat na niloko si Roberto sa loob ng maraming oras, at sa ibabaw ng mga basurang ito may ilang piraso ng tunay na 1,000 piso na nakakalat mga barya-baryang sadyang iniwan para insultuhin sila. Ano ito? Nanginig ang boses ni Stella. Kumuha siya ng isang bungkos at nang buksan niya ito, ang mga ginupit na pahina ng balita tungkol sa krimen ang lumabas. Roberto, ano ito, nasaan ang pera? Nataranta si Roberto. Hindi maaari. Ako mismo ang nag-impake nito. Nakita ko ang pera. Nakita ko. Nagkandaraa pa si Roberto sa paghahalukay sa loob ng maleta. Itinapon niya ang mga dyaryo sa sahig. Isinaboy. Ang mga plastik ng buhangin umaasang may nakatagong sikretong compartment sa ilalim. Ngunit wala. Ang tanging lumabas ay mas marami pang basura, mga bulok na papel at mga balat ng candy na tila sadyang isinama upang dagdagan ng insulto. Carmen, ibulong ni Roberto, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Alam niya ang lahat. Sa pinakailalim ng maleta, sa gitna ng mga nagkalat na basura, nakita ni Stella ang isang puting sobre. Mabilis niya itong sinunggaban at binuksan. Isang piraso ng mamahaling papel ang nasa loob. May pamilyar na amoy ng pabango ni Carmen. Binasa ni Stella ang nakasulat sa sulat. Ang bawat salita ay parang sampal na dumudurog sa kanyang pagkatao. Basura para sa basura. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling utuin? Ang bawat sentimong pinaghirapan ko ay mananatili sa akin. Ang tanging nakuha ninyo ay ang nararapat sa inyo, mga papel na walang kwenta, gaya ng inyong mga pangako. Maligayang pagdating sa Paris, Roberto at Stella. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo magtatagal dyan. Ang mga awtoridad at ang mga taong pinagkautangan mo ay alam na kung nasaan kayo. See you in court or in hell. Nabitawan ni Stella ang sulat. Napaupo siya sa maduming sahig, napapaligiran ng mga basurang galing sa Pilipinas.
Ang pangarap niyang maging reyna sa Paris ay naglaho na parang usok. Walang pera. Pag-uulit ni Stella ang kanyang boses ay puno ng matinding puot habang nakatingin kay Roberto. Wala tayong pera. Roberto, niloko tayo ng asawa mo. Niloko mo ako. Hindi ko alam. Stella, maniwala ka akala ko. Akala mo. Tumayo si Stella at buong lakas na sinampal si Roberto. Napakabobo mo. Pinagpalit ko ang trabaho ko, ang buhay ko, para sa isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang nakaw. Ngayon ano ang gagawin natin? Wala tayong pera, wala tayong credit card, at hinahanap na tayo ng pulis. Nanginginig si Roberto, hindi makasagot. Ang lalaking kanina lang ay punong-puno ng yabang ay mukha na ngayong basang sisiw. Sa labas ng kanilang bintana, ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay tila mas lalong lumalakas. Bawat segundong lumilipas ay parang isang paalala na ang mundo nila ay tuluyan ng gumuho. Lumingon si Stella sa pintuan ng silid pagkatapos ay sa kanyang bag kung saan naroon ang kanyang pasaporte. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang mahal na itinawag niya kay Roberto kanina ay napalitan ng isang mapanganib na desisyon. Anong ginagawa mo? Tanong ni Roberto nang makitang kinuha ni Stella ang kanyang coat at ang natitirang maliliit na gamit nito. Aalis na ako dito. Malamig na sagot ni Stella. Iiwan mo ako. Stella, huwag kailangan natin ng isa't isa. Hindi kita kailangan, Roberto. Pabigat ka lang. Asik ni Stella. Bago padabog na lumabas ng silid, naiwang mag-isa si Roberto sa gitna ng madilim na kwarto, napapaligiran ng mga ginupit na dyaryo na ang tanging laman ay ang balita ng kanyang sariling pagkatalo. Nanginginig ang buong katawan ni Roberto, hindi lang dahil sa tagos-butong lamig ng gabi sa Paris, kundi dahil sa matinding takot at galit na kanina pa sumasakal sa kanyang lalamunan. Nakatitig siya sa nakasarang pinto ng maliit at maduming silid ng hostel. Doon lang lumabas si Stella, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng akala niya ay makakasama niya sa pagbuo ng bagong buhay. Stella, bumalik ka rito, huwag mo akong iwan. Sigaw ni Roberto, ang boses ay paos at basag. Sinubukan niyang habulin ang dalaga, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging parang jelly sa sobrang panghihina. Nadapa siya sa tapat ng kama, ang kanyang mukha ay halos sumubsob sa maduming alpombra. Lintik na buhay ito. Pagmumura niya habang pilit na bumabangon. Hinalughog niya ang mga ginupit na dyaryo sa sahig, umaasang may natira pang kahit ilang piraso ng tunay na pera na iniwan ni Carmen. Nakahanap siya ng 3 piraso ng 1,000 piso at ilang barya mga 5,000 piso sa kabuuan kung ikukumpara sa euro. Halos wala itong silbi sa mahal ng bilihin sa Paris. Habang nakaluhod sa sahig na alala ni Roberto, ang bawat salitang binitawan ni Stella bago ito lumabas. Ang mga salitang mas matalim pa sa kutsilyo. Akala mo ba talaga mahal kita, Roberto? Akala mo ba papatulan ko ang isang lalaking kasing tanda mo? Kung hindi dahil sa pera ni Carmen, inutil ka pala talaga. Umaasa ka lang sa asawa mo. At ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako mananatili sa'yo? Magdusa ka diyan. Tumawa ng mapait si Roberto, ang tawa na unti-unting naging hikbi. Napakagaling niyang manloko, ngunit sa huli, siya pala ang pinakabobo. Pinagpalit niya ang isang reynang nagbigay sa kanya ng lahat para sa isang ahas na tanging pera lang ang tinitingnan. Lumipas ang ilang oras. Ang gutom ay nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura. Hindi siya kumain sa eroplano dahil sa sobrang excitement, at ngayon ang sikmura niya ay tila nagkakabuhol-buhol. Kinuha ni Roberto ang kanyang makapal na trench coat. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang maghanap ng makakain at marahil ay humanap ng paraan para makatawag sa Pilipinas. Baka may makuha pa siyang tulong sa mga kaibigan niya. Baka may paraan pa.
Paglabas niya ng hostel, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin. Wala na ang kislap ng mga ilaw ng Eiffel Tower sa kanyang paningin. Ang nakikita na lang niya ay ang madidilim na eskinita at ang mga taong nakabalot sa makakapal na damit na hindi man lang siya tinitingnan. Naglakad siya ng ilang blok hanggang sa makakita ng isang maliit na panaderya na malapit nang magsara. Lumapit siya sa counter, nanginginig ang kamay na inilabas ang ilang euro na nakuha niya mula sa pagpapalit ng huling 3,000 piso niya sa airport kanina. One bread please. Nauutal na, sabi ni Roberto sa wikang Ingles. Tiningnan siya ng tinderong Pranses mula ulo hanggang paa. Mukha na siyang gusgusin. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Binigyan siya ng tindero ng isang matigas na baguette at kinuha ang halos lahat ng barya niya. Bitbit ang tinapay, bumalik si Roberto sa hostel. Habang naglalakad, bawat kagat niya sa matigas na tinapay ay parang paalala ng kanyang kinasadlakan. Mula sa steak at wine sa Forbes Park, nauwi siya sa matigas na tinapay sa eskinita ng Paris. Pagdating niya sa harap ng pintuan ng kanilang silid, napansin niyang bahagya itong nakabukas. Kumaba ang dibdib ni Roberto. Stella, bumalik ka ba? Dali-dali niyang itinulak ang pinto. Stella, alam ko namang hindi mo ako mati. Tumigil ang kanyang mundo. Ang silid ay tila dinaanan ng bagyo. Ang malaking itim na maleta na puno ng dyaryo ay nakabukas at nakataob sa gitna ng kwarto. Ang kanyang backpack na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit ay wala na. Mabilis siyang lumapit sa maliit na lamesa sa gilid ng kama. Wala na ang kanyang pasaporte. Wala na ang kanyang wallet na naglalaman ng kanyang ID at huling cash. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na sa ibabaw ng lamesa ang kanyang Rolex, ang tanging bagay na may mataas na halaga na naiuwi niya mula sa Pilipinas. Hindi maaari. Bulong ni Roberto habang hinalughog ang buong silid. Walang natira. Kinuha ni Stella ang lahat. Iniwan siya nito sa gitna ng isang dayuhang bansa nang walang pera, walang pagkakakilanlan at walang paraan para makauwi. Stella, hayop ka Stella. Sigaw ni Roberto, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa manipis na dingding ng hostel. Lumabas siya ng kwarto at tinakbo ang pasilyo. Nasaan ang kasama ko? Nasaan ang babaeng kasama ko? Sigaw niya sa matandang receptionist sa ibaba. Tumingin ang matanda sa kanya nang walang pakialam. She left an hour ago, monsieur. She took a taxi. She had your bags. Napaluhod si Roberto sa lobby. Ang pasaporte ko! Kinuha niya ang pasaporte ko. I'm sorry, monsieur, but you have to leave now. Your payment was only until tonight and the room is already booked for someone else. Malamig na sabi ng receptionist. Ano? Pero gabi na, saan ako pupunta? That is not my problem, monsieur. Please leave or I will call the police. Sa pagbanggit ng salitang pulis, lalong nataranta si Roberto. Naalala niya ang sulat ni Carmen. May arrest warrant siya. Kung tatawag ng pulis ang hostel, diretso siya sa kulungan. Wala siyang nagawa, kundi lumabas ng hostel bit-bit ang kanyang sarili. Wala na siyang kahit na anong gamit, kundi ang suot niyang damit at ang kalahati ng matigas na tinapay. Naglakad siya ng walang direksyon sa gitna ng tumitinding ulan. Ang bawat hakbang niya ay parang paglapit sa kamatayan. Pumasok siya sa isang madilim na eskinita. Nagbabasakaling may makitang masisilungan na hindi siya mapapansin ng mga awtoridad. Ang lamig ay unti-unti nang pinapatay ang pakiramdam sa kanyang mga daliri, sa paa at kamay. Napasandal siya sa isang maduming pader na papaligiran ng mga basurahan. Carmen, patawarin mo ako, Carmen. Bulong niya, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Biglang may narinig siyang mga yabag, hindi lang isa, kundi 3 o 4 na pares ng mabibigat na sapatos. Lumingon si Roberto. Mula sa kadiliman ng kabilang dulo ng eskinita, lumabas ang 4 na lalaking nakasuot ng hoodies. Malalaki ang kanilang pangangatawan at may mga hawak na bakal at patalim. Ang kanilang mga mata
ay nakatuon sa kanya, o mas tamang sabihin sa kanyang mamahaling trench coat na tila nagniningning pa rin sa gitna ng dilim. "Hey, monsieur, you look lost," sabi ng isa sa kanila sa wikang Pranses bago lumapit ng dahan-dahan. Napaatras si Roberto hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dulo ng eskinita, isang dead end. "Wait, please. I have nothing. Wala akong pera. Please." Pagmamakaawa ni Roberto, itinaas ang kanyang mga kamay. Ngumisi ang mga lalaki. Hindi nila kailangan ng pera. Ang coat niya, ang sapatos niya, at ang kahit anong natitira sa kanya ay sapat na para sa kanila. Tulong-tulong! Sigaw ni Roberto ng buong lakas. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan at ng malamig na gabi sa Paris, walang nakarinig sa kanyang pagsamo. Ang isa sa mga lalaki ay mabilis na lumapit at iniamba pa ang isang matigas na bagay sa kanyang ulo. 3 araw na ang nakalipas mula nang lumipad ang mga taksil patungong Paris. Sa loob ng marangyang boardroom ng Villanueva Real Estate, sa bigise na nanatiling kalmado at elegante si Carmen. Nakasuot siya ng isang ivory white na power suit, ang kanyang buhok ay nakastyle ng perpekto at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng awtoridad na hindi matatanggihan ng sinuman. Nakatayo siya sa harap ng malaking screen, ipinapaliwanag ang bagong direksyon ng kumpanya. Sa tabi niya ay si Attorney Lorenzo na nakangiting tumatango habang pinagmamasdan ang muling pagbangon ng Reyna. Kaya naman mga ka-board members, panimula ni Carmen ang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ang lahat ng naging utang na idinamit sa pangalan ng kumpanya ay maayos na nating na-isolate. Sa tulong ng ating legal team at ng NBI, napatunayan nating ang mga ito ay bunga ng malawakang panloloko at falsification ng isang dating opisyal na wala na sa ating organisasyon. Ang ating mga assets ay ligtas at ang ating reputasyon ay mas lalong tumatag. Nagpalakpakan ang mga miyembro ng board. Pagkatapos ng pulong, isa-isa silang lumapit kay Carmen upang kamayan siya at batiin sa kanyang katatagan. Nang makaalis ang lahat maliban kay Lorenzo, doon lang bahagyang lumuwag ang balikat ni Carmen. Lumapit siya sa bintana at tumanaw sa abalang kalsada ng BGC. "Ang galing mo kanina, Carmen," puri ni Lorenzo. "Sabi ko naman sa'yo, hindi ka matatalo ng isang tulad niya." "Salamat, Lorenzo. Pero alam nating hindi pa ito tapos hanggang hindi ko naririnig ang huling pagsamo niya." Sagot ni Carmen. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang international number mula sa France ang lumitaw sa screen. Nagkatinginan sila ni Lorenzo. Alam na nila kung sino ito. "I-loudspeaker mo," mungkahi ng abogado. Huminga ng malalim si Carmen at pinindot ang sagot. Hindi siya nagsalita. Pinakinggan niya muna ang tunog sa kabilang linya. Ingay ng kalsada. Tunog ng mga sirena ng ambulansya sa malayo. At ang mabigat na nginginig at humihikbi na paghinga ng isang lalaki. "Carmen," ang boses ay halos pabulong basag na basag at puno ng matinding paghihirap. "Carmen, ikaw ba yan? Mahal pakiusap? Sagutin mo ako." Nanatiling malamig ang mukha ni Carmen. Sumandal siya sa kanyang swivel chair, kinuha ang isang baso ng mainit na tsa at dahan-dahang uminom. "Sino ito?" tanong ni Carmen. Ang boses ay parang yelo sa talim. "Si Roberto ito, Carmen. Ang asawa mo." "Mahal pakisan na Mahal pakiusap, tulungan mo ako. Narito ako sa Paris. Wala akong pera. Wala akong pasaporte. Wala akong kahit ano. Ninakawan ako, Carmen. Binugbog ako sa kalsada. 3 araw na akong hindi kumakain ng maayos. Natutulog ako sa ilalim ng tulay, Carmen. Napakalamig dito." Muling uminom ng tsaa si Carmen. Wala siyang naramdamang awa. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding pagkasuklam. "Ninakawan ka. Akala ko ba ay dala mo ang 50 milyon? At ang mga alahas ko?" Maang-maangang tanong ni Carmen.
At nasaan ang mahal mong si Stella? Hindi ba't siya ang pinili mong makasama sa bagong buhay mo sa Paris? Narinig ni Carmen ang malakas na paghagulgol ni Roberto sa kabilang linya. Niloko niya ako, Carmen. Ninakawan niya ako, kinuha niya ang pasaporte ko at ang huling gamit ko. Iniwan niya akong nag-iisa dito. Nagkamali ako, Carmen. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng tukso. Nabulag ako ng kasakiman. Pero ikaw lang ang mahal ko, Carmen. Pakiusap kahit kaunting tulong lang para makauwi ako. Nangangako ako. Pagbalik ko dyan, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Babalik ako sa'yo at gagawin ko ang lahat para mabawi ang tiwala mo. Huwag mo lang akong pabayaan dito sa lugar na ito. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Carmen, isang tawang may halong panuno. Babalik ka, Roberto? Tila nakalimutan mo na ang iniwan kong mensahe sa maleta mo. Para sa kung ano ka doon ka nababagay. Ang lalaking minahal ko ay matagal nang nawala. Noong gabing nalaman ko ang plano mong ipahamak ako para lamang makasama ang iba. Ang kausap ko ngayon ay isang taong umiiwas sa pananagutan. Carmen, pakiusap, hindi ko na kaya rito. Sobra na ang hirap, kahit alang-alang na lang sa 15 taon nating magkasama. Sa loob ng 15 taon na yon, Roberto, ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang apelyido ko, ang mga pinaghirapan ko, at ang buong puso ko. At ano ang isinukli mo? Plinano mong sirain ang buhay ko. Gusto mo akong mabulok sa kulungan para sa mga utang na ikaw ang kumuha. Ngayon, hihingi ka ng tulong sa akin. Natahimik ang kabilang linya sandali. Bago muling nagsalita si Roberto, sa pagkakataong ito ay puno na ng desperasyon at galit. Kung hindi mo ako tutulungan, Carmen, isusumbong kita. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang may gawa nito, na ikaw ang nagnakaw sa sarili mong kumpanya. Gawin mo, Roberto, hamon ni Carmen. Pero baka nakakalimutan mo na sa akin ang lahat ng ebidensya. Ang bawat voice recording mo, ang bawat pekeng pirma mo, at ang bawat email ninyo ni Stella. At habang nag-uusap tayo ngayon, alam na ng Interpol kung nasaan ka. Na-trace na nila ang tawag na ito sa mismong Boodle phone na ginagamit mo sa kanto ng Rue de Rivoli. Napatigil ang paghikbi ni Roberto. Ano? Goodbye, Roberto. Huwag kang mag-alala, hindi ka nagiginawin sa ilalim ng tulay. Dahil sa loob ng kulungan sa France at pagkatapos ay sa Pilipinas, sisiguraduhin kong may bubong ka sa itaas ng ulo mo sa loob ng mahabang panahon. Carmen. Huwag, Carmen. Hindi na hinintay ni Carmen ang susunod na sasabihin nito. Pinindot niya ang end call at dahan-dahang inilapag ang telepono sa lamesa. Katahimikan. Huminga ng malalim si Carmen. Ramdam niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa lalaking iyon ay tuluyan na niyang pinutol. Tapos na, Lorenzo, sabi niya sa kanyang abogado. Tapos na, Carmen. Tugon ni Lorenzo, may paghanga sa kanyang mga mata. Samantala, sa kabilang dulo ng mundo, binitiwan ni Roberto ang handset ng public phone booth. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Napasandal siya sa salamin ng booth, dahan-dahang dumaos-dos hanggang sa mapaupo siya sa maduming sahig. Ang huling pag-asa niya ay naglaho na. Tumingala siya at nakita ang dalawang lalaking nakasuot ng madilim na uniforme ng Police Nationale na naglalakad nang mabilis patungo sa kanyang direksyon. May hawak silang mga litrato at nang makita nila si Roberto, agad nilang inilabis ang kanilang mga posas. Monsieur Roberto Villanueva, tanong ng isa sa mga pulis. Wala nang lakas si Roberto para tumakbo. Wala nang lakas para lumaban. Habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas na kumakapit sa kanyang mga pulso, ang huling imaheng pumasok sa kanyang isip ay ang mukha ni Carmen, ang asawang binaliwala niya ang reynang tinangka niyang pabagsakin na ngayon ay siya palang naging huling hukom ng kanyang tadhana. Malamig, masikip, at amoy amag.
Ito ang bagong mundo ni Roberto. Wala na ang malalambot na unan ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng marangyang buhay. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang kalansing ng mga susi ng gwardiya at ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa sulok ng kanyang selda sa Paris. Nakasandal si Roberto sa malamig na pader na kayakap sa sarili niyang mga binti. Ang kanyang mamahaling trench coat ay kinuha na ng mga pulis bilang ebidensya at ngayon ay suot lamang niya ang isang manipis at maruming t-shirt na kulay abo. Nanginginig siya hindi lang dahil sa lamig ng taglamig sa Pransya, kundi dahil sa matinding panghihinayang na lumalamon sa kanyang pagkatao. Ilang araw siyang nanatili sa piitang iyon bago ang kanyang extradition. Sa bawat minutong lumilipas, naaalala niya ang mukha ni Carmen. Naaalala niya kung paano siya nito pinagsilbihan, kung paano siya nito pinahalagahan sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. At naaalala rin niya ang boses ni Stella, ang boses na akala niya ay langit, ngunit naging mitya pala ng kanyang impyerno. Habang naghihintay si Roberto sa kanyang pagbiyahe, pabalik ng Pilipinas, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng Paris nararanasan din ni Stella ang sarili nitong sumpa. Sa isang madilim na sulok ng Gare du Nord train station, nakaupo si Stella sa isang sementadong bench. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mugto sa kakaiyak. Akala niya ay mas matalino siya kaysa kay Roberto. Akala niya ay matatakasan niya ang lahat matapos niyang nakawan ang lalaki. Ngunit sinalubong siya ng sariling karma. Isang gabi matapos niyang iwan si Roberto, nakilala ni Stella ang isang guwapong lalaking Pranses sa isang bar. Inakala niyang nakatagpo siya ng bagong masisilungan. Ngunit habang natutulog siya sa isang murang motel, tinangay ng lalaking yon ang lahat ng kanyang dala, ang mga ninakaw niyang pera, ang kanyang pasaporte, at ang huling alaala ng karangyaan, ang Rolex ni Roberto. Ngayon, isa na rin siyang pulubi sa gitna ng dayuhang lungsod, walang matuluyan, walang makain, at walang boses na pakikinggan ng mga awtoridad dahil wala siyang kahit anong dokumento. Ang reynang nangarap ng Paris ay nauwi sa pagiging isang anino sa mga eskinita ng Pransya, naghihintay na lamang na mahuli o tuluyang mamatay sa gutom. Lumipas ang 2 linggo. Ang sikat ng araw sa Maynila ay tila sumasampal sa mukha ni Roberto nang lumabas siya mula sa pinto ng eroplano. Ngunit hindi ito ang pagbabalik na pinangarap niya. Hindi siya sinalubong ng kanyang asawa, dala ang isang bouquet ng bulaklak at isang yakap ng pagpapatawad. Sinalubong siya ng 2 ahente ng NBI. Mabigat ang mga hakbang ni Roberto habang pababa ng hagdan ng eroplano sa Naya Terminal Isa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likuran ng malamig na bakal ng posas. Nakayuko siya pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga flash ng kamera ng mga media na kanina pa naghihintay sa tarmac. Ang balita tungkol sa Villanueva fraud case ay naging pambansang usapin. Ang lahat ay nakatitig sa lalaking nagtangkang ubusin ang yaman ng kanyang asawa at tumakas kasama ang kabit. Pagpasok niya sa arrival hall, nahinto ang mundo ni Roberto. Doon sa gitna ng mga nagkakagulong reporter, nakatayo ang isang lalaking kilalang-kilala niya, si Attorney Lorenzo. Naka-cross arms ang abogado, suot ang isang formal na itim na suit. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pagkaawa at tagumpay. Lumapit si Lorenzo ng bahagya habang tinitingnan ang nanlilimahid at bagsak na anyo ni Roberto. "Welcome home, Roberto," malamig na sabi ni Lorenzo. "Inaasahan ka na namin." "Lorenzo, pakiusap." Bulong ni Roberto, ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Nasaan si Carmen? Gusto ko siyang makausap. Pagsisihan ko na ang lahat. Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Si Stella. Si Stella ang may gawa ng lahat ng ito. Nilason niya ang isip ko." Umiling si Lorenzo. "Huli na para sa mga dahilan, Roberto.
Alam na ni Carmen ang lahat bago ka pa man sumakay sa eroplano pa Paris. At huwag mo nang asahang makikita mo pa siya. Mula ngayon ang tanging mga tao na makakausap mo ay ang iyong mga abogado at ang mga huwes na magbabasa ng iyong sentensya. Nagsimulang magpumigla si Roberto nang hilahin siya ng mga ahente ng NBI patungo sa naghihintay na sasakyan. Hindi Carmen, patawarin mo ako, mahal kita. Carmen. Ang kanyang mga sigaw ay naging bahagi na lamang ng ingay ng paliparan. Habang isinasakay siya sa loob ng van, isang huling bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa labas ng gate ng airport may isang dambuhalang billboard na nakakalagay pa lamang. Ito ay isang advertisement para sa isang bagong luxury condominium project ng Villanueva Real Estate. At doon sa gitna ng billboard ay ang napakalaking larawan ni Carmen. Napakaganda niya. Nakangiti siya, isang nangiting puno ng kapayapaan, tagumpay at kalayaan. Ang kanyang mga mata ay tila nakatitig ng diretso kay Roberto na para bang sinasabi nito na ang kanyang buhay ay mas lalong naging maningning nang mawala siya. Napahagulgol si Roberto habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Ipinagpalit niya ang isang tunay na hiyas para sa isang pirasong basag na salamin. At ngayon, habang buhay niyang dadalhin ang sugat ng kanyang sariling pagkakamali sa likod ng rehas na bakal, ang langit ng Maynila ay unti-unting nagiging kulay lila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw at ang simula ng isang habang buhay na pagsisisi para sa isang lalaking nabulag ng kasakiman. Ang tunog ng ballpen na sumasayad sa papel ay ang tanging ingay na naririnig sa loob ng tahimik na silid ng korte. Para kay Carmen, ang bawat kiskis nito ay tila isang himig ng kalayaan, isang huling pirma, isang huling pag-ikot ng tinta. At sa wakas, ang 15 taon ng pagkakatali sa isang kasinungalingan ay tuluyan ng naputol. Tapos na Mrs. Villanueva. O mas tamang sabihin Miss Carmelita, wika ng huwes nang iabot sa kanya ang mga dokumento. Ang inyong annulment ay pinalna at ang lahat ng inyong hiling tungkol sa paghihiwalay ng ari-arian ay inaprubahan ng korte. Tumayo si Carmen ng may dignidad. Sa likod niya nakaupo si Roberto sa upuan ng mga akusado. Nakasuot ito ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, nakayuko at hindi man lang makatingin ng diretsyo. Ang dating mayabang na asawa ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ni hindi tinapunan ni Carmen ng tingin si Roberto nang dumaan siya sa tabi nito. Para sa kanya, ang lalaking ito ay bahagi na ng basurang itinapon niya sa Paris. Salamat po, Your Honor. Matipid na sagot ni Carmen bago lumabas ng silid. Sa labas ng korte, sumalubong sa kanya ang sariwang hangin at ang mainit na sikat ng araw. Pakiramdam ni Carmen ay gumaan ang kanyang buong pagkatao na tila may tinanggal na napakabigat na sako sa kanyang mga balikat. Congratulations, Carmen! Bati ni Attorney Lorenzo na naghihintay sa kanya sa labas ng pintuan. Isa ka ng malayang babae. Ngumiti si Carmen, isang tunay at tapat na ngiti. Salamat, Lorenzo. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ng abogado habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Ngayong gabi may maliit na pagsasalo sa bahay, sagot ni Carmen. Gusto kong linisin ang aura ng mansyon. Gusto kong punuin iyon ng tawanan ng mga totoong kaibigan. At bukas ay magsisimula ang bagong kabanata ng kumpanya. Nang gabing iyon, nagliliwanag muli ang mansyon sa Forbes Park. Ngunit hindi ito tulad ng anibersaryong naganap ilang buwan na ang nakalipas. Ngayon ang musika ay masigla, ang pagkain ay masarap, at ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga kay Carmen. Wala na ang mga gamit ni Roberto, ang kanyang mga damit, ang kanyang mga koleksyon ng sapatos, at ang kanyang malaking portrait sa hallway ay pinalitan na ng mga bagong painting at sariwang bulaklak. Ang bahay na dati ay amoy lason ng kataksilan ay amoy lavender
at vanilla na ngayon. Sa gitna ng kasiyahan lumapit si Lorenzo kay Carmen na may 2 baso ng champagne. Para sa reyna ng kanyang sariling buhay, toast ni Lorenzo. Nag-umpugan ng kanilang mga baso. Para sa katotohanan, Lorenzo, dagdag ni Carmen. Alam mo, Carmen, panimula ni Lorenzo ang kanyang boses ay naging seryoso ngunit may halong lambot. Matagal na kitang hinahangaan, hindi lang bilang kliyente, kundi bilang isang babaeng may kakaibang tapang. Ngayong malaya ka na. Sana ay bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong sumaya ulit. Tumingin si Carmen kay Lorenzo. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat, Lorenzo. Pero sa ngayon, gusto ko munang mahalin ang sarili ko. Gusto ko munang namnamin ang kalayaang ito. Pero sino ang nakakaalam kung ano ang dala ng bukas, di ba? Nagkaintindihan ang dalawa sa isang tingin. Walang pagmamadali, walang pressure. Ang mahalaga ay ang ngayon. Bago matapos ang gabi, pumasok si Carmen sa kanyang master bedroom. Huminto siya sa harap ng malaking salamin kung saan niya dating inaayos ang kurbata ni Roberto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang mga pino at manipis na linya sa gilid ng kanyang mga mata, mga linyang tanda ng mga tawa at iyak ng nakaraan. Ngunit nakita rin niya ang ningning sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang balikat ay tuwid. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang kapayapaan sa loob ng kanyang dibdib. Nalaman niya ang isang mahalagang aral, ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal magtiis sa isang maling relasyon, kundi sa kung paano siya bumabangon at bumubuo ng sarili niyang mundo pagkatapos siyang durugin ng tadhana. Pinatay ni Carmen ang ilaw ng kanyang silid. Sa dilim ang tanging natitirang liwanag ay ang mula sa labas ng bintana, ang liwanag ng bagong buwan na sumisimbolo sa isang bagong simula. Matulog ka ng mahimbing, Carmen, bulong niya sa sarili. Dahil bukas, ikaw na ang reyna ng sarili mong bukas. At dito nagtatapos ang kwento ni Carmen, hindi bilang isang babaeng nasaktan, kundi bilang isang babaeng muling isinilang sa lakas at dangal. Sa gitna ng pagtataksil, pinili niyang hindi magpadala sa galit kundi gumamit ng talino at tapang upang ibalik ang hustisya. At sa huli ang mga nanakit at nanloko ang siyang nawalan ng lahat habang si Carmen ay muling bumangon. Mas matatag, mas makapangyarihan at mas buo. Ipinapakita ng kwentong ito na sa tamang panahon ang kasamaan ay may kapalit at ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Carmen, kaya mo bang manatiling kalmado at magplano? O paiiralin mo ang emosyon? Naniniwala ka ba na sa totoong buhay, dumarating ang hustisya sa mga inaapi? At ikaw, kumusta ang puso mo ngayon? Sana ay ligtas ka at hindi mo kailangang pagdaanan ang sakit na tulad nito. Kung may gusto kang ibahagi, nandito lang ako nakikinig at nagmamalasakit sa'yo.